Well, personally, kung ako lang tatanungin, okay naman siya for me in terms of economics. Siyempre, makakatipid, ayan, and at the same time, more family time. Kumbaga yung transport systems natin ay makakapagpahinga. Suportado ng ilang manggagawa ang posibleng pagsulong ng panukalang 4-day workweek. Ang government employee mula sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD na si James Casamayor ay nakikitang potensyal na benepisyo rito. Gayunman giit niya na mas mabuti rin kung suriin ang epekto sa ibang sektor tulad ng transportasyon at maliliit na negosyo na nakaasa ang kita sa mga empleyado sa labas. Siyempre, kung mas konti yung tao, mas konti rin yung kukonsumo ng products nila. So yun yung mga considerations na kailangan nating tignan. Tama na i-konsulta siya sa lahat ng stakeholders. Kailangan makita or ma-observe yung pros at saka cons. Tinitignang alternatibong work arrangement ang 4-day workweek upang makabawas sa konsumo ng enerhiya at petrolyo. Sa ilalim nito, 4 na beses lamang papasok ang mga employee kada linggo, subalit pahahabain ng oras ng trabaho na papatak sa 10 oras kada araw. Kinilala naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang panukalang ito. Subalit giit nila na dapat ay may malinaw na usapan at kasunduan sa pagitan ng labor at management. Sapagkat yung karapatan sa 8 oras na trabaho kada araw, yan ay fundamental na karapatan ng manggagawa. Kung magkaroon man ng 4-day work week, kailangan walang kabawasan sa benepisyo at sweldo ng mga manggagawa, no? Walang diminution. That also applies dun sa mga alternative work setup kagaya ng work from home o work from anywhere. Dagdag pa ng tagapagsalita at legislative officer ng TUCP na si Carlos Oñate, may binabagayan lang din na industriya ang 4-day workweek at hindi ito magiging akma sa mga labor-intensive industries gaya ng manufacturing at construction. Ang paniwala namin ay dapat yung labor at yung management, depending on the circumstance ng bawat kumpanya, sila ang magde-decide whether they would adopt yung 4-day work week as a temporary measure. Pero hindi ho ito dapat gawing mandatory. Kasi kung gagawin mo mandatory, hindi na maririnig yung side ng manggagawa at ng management. Kailangan may konsultasyon, nakadepende doon yung implementasyon. Sa panig naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, kung isusulong ang ganitong setup, mabuti nilang pag-aralang mabuti upang hindi naman matamaan lalo na ang maliit na industriya at kumpanya. Dahil alam mo, mayroong advantages yan. Dadami ang oras sa paligid ng mga tao to spend with their family. They can also save on their transportation. Pero ang disadvantage naman yan, mayroong mga disruptions sa work. Dagdag pa nito na dapat kusang loob at hindi sapilitan ng implementasyon nito. Makabubuti ring pag-aralang mabuti maging ang legal na aspeto upang mabalanse ang karapatan ng manggagawa at ng mga employer. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.